totoo ba na ang It's Showtime ay hanggang December na lamang sa GMA 7? Tito Oji, ano yung naririnig ko na may utang daw ang ABS-CBN sa GMA? Baka kaya yan ang mitya kung bakit hindi na maririnig. You don't fix what is not broken. Dami raw sumasaludo kay Gerald Anderson dahil 3 tanduay girl nagdaan sa buhay niya. Ang happiness naman nilang mang-okay o happiness nilang questionin kung ano yung requirements na hinihingi ni Claudine, di ba? Give credit where credit is due. Na-earn niya ni Miss Regine na dapat mataas yung billing niya. Oo, wala akong pakialam sa billing. Ang pakialam ko ay tamang spelling ng pangalan ko. Si Eddie Garcia ba yan? Naman. May nagpasa lang ng impormasyong ito sa amin na inaresto ng Pasay City Police ang aktres at tinaguriang wais na misis na si Neri Naig Miranda. Hello mga kaabit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Si Joseph Poco! At ito naman po si Papa Oli Oli. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ayan! I-chika mo na! Ali! Naku, ito na nga, nakakaloka. Andito po kami ngayon sa Baguio. Pero nagkaroon po kami ng show. Yes. Host po kaming 3 ni Mama Loy at ni Josa sa Adivay Festival. Yes. Oo, syempre, courtesy of Congressman Eric Yap. Yup. Oo. Kung saan nandyan, ayan, nandyan sina Jericho Rosales, Ay Sigera, Eric Santos, Kyle Echari, na Elia Bells si Josa Poco. Oo. Si Waki Kiray. Yes. Ang Dilaw Band. Yes. At syempre, yung J Heart Music. At si Nick Makino. Di ba? Star-studded, di ba? Yes. Tari talaga ni Congressman Eric Yap. Langa. Ayan. At syempre pa, ito pang mga balita dyan, Loy. Ay. Nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na makausap si Jericho Rosales. Alam ko may tanong ni Loy para huwag ngayon kung kailan sila kakasal ni Janet. Ay, ano ba? Paki-clarify. Ikaw na lang mag-clarify para sa akin. Hinihiling ko po ang blessing ni Mama Oji na mag-clarify ng mga ganyang kabali-balita. Yes, oo. Pwede bang nasa nasa maagang stage pa lang kami. Kasal na agad? Hindi, syempre, alam naman nila yung Lavender Fields. Merong nagtataas yan, Labron, no? Labron. Meron pa ng Labron. Meron pa bagong love team? Sabi ko si Labron. Lavender, tsaka Tyrone pala yun. Okay. Diba? Labron. Labron nagtataas kanina, inihintay ka na. Yes. Madalas sila mag-shoot dito sa Benguet, diba? Oo. Ano ba yung Iris and Tyrone? Meron tayo? Iris. Totoo ba? Yan, may Iris din pala. Pero yung babalik doon. Babalik po ba ako sa buhay captain? Huwag mo yung patandayin yung sarili mo, Jericho. Kaya pa yan. Yes. Yun ang in ngayon, yung mga Tyrese. Kamusta na ang Tyrese? Very good. Very good. Happy sa shoot. Happy sa lahat. Yes. When you say happy sa lahat, kahit sa personal. Happy. Very light. Very good. Very mindful. Very cutesy. Parang ginanon ako ni Jericho. Nilalamig na rin ako. Gandun lang ang tanong mo. Hindi ko alam kung gumagalaw lang siya o ano no? Ginawa ko tsaka malapit na ako, next na ako. Medyo, kung kiniginaw na rin ako. Ayan, just kaya mapapanood natin si Echo magko-concert siya. Yes. Sa Benguet. Malamig po dito. Yes. So, dahil ang Benguet ay hindi rin na malayo sa puso ni Echo. Yes. Kasi nag-shoot kayo rito, di ba? Yes. Sa Atok. Sa Atok. So, ano ang special sa iyo sa Benguet? Yung hindi mo makakalimutan sa Benguet? Well, dito ako nag-aral na isa sa mga schools ko ng elementary dito. Totoo. Tumira ako dito sa Baguio. So, sa Lokban Elementary School. Sa mga pinaka magaling at magandang public schools dito sa Baguio. So, dito nagtrabaho yung kuya ko
ako dito, nagtrabaho yung nanay ko. Before the earthquake, noong 1992, 93, nandito kami. And then lumipat kami sa Manila. Special talaga yung Baguio. Baguio is one of my favorite. Dito kami nag-shoot ng Nasaan Ka Man. And then, basta marami akong shoot dito. Dito kami nag-shoot ni Christine dati. Na ngayong nandito pa. Marami akong shoot dito. It's my favorite location. Oh, yan, trivia yan. Kasi malamig. Marami ring nabuo Saan? Dito? sa Baguio. Na ano? I'm sure, kahit na wala akong connection, na nabuo sa kanila. Marami talaga, dami tao dito, dami na dito. Hindi nila panoorin ang Lavender Fields. Yes, tutukan. Oo, ayan ha. Thank you so much. Ang taas ng rating. Lagi nasa top. At saka nasa top 5 lagi ng Netflix. Yes. Congratulations! Ayan, diba? Konting huntahan lang the cast. Yes. Kasi, di ba, opportunity natin, nakasama na din natin sila, di kain na natin para share natin sa mga ka-updates, di ba? At saka opportunity, luck once. Wala, Tito OG, knock pala to. Knock pala. Take 2, ano ulit? Opportunity, knock once. Ha? Knocks, only one. Knock, may S. Opportunity, knock. Alam mo, you lost all the opportunity. Already, makakaloka ka. Anyway, so bukod dyan, ayan, ang lagi pang tinatanong sa atin ng mga fans, ng mga netizen, ay totoo ba na ang It's Showtime ay hanggang December na lamang sa GMA7? Oo nga na, kasi yan ang unang lumabas, mga haka-haka. Hindi naman kumpirmadong ipinalita ito, pero yan ang lumabas at ito na nga, nagkaroon ng pahayag o ng press statement itong si Miss Annette Gozon, GMA. At ang sabi nga ni Miss Annette Gozon dyan, ayon na rin sa ulat ng Troika sa PEP, ay... Eto na yung nasusulat. Basa. We are in the process of negotiations now for the renewal of Showtime. Renewal lang pinag-uusapan. So, sabi rin ni Annette, hindi raw niya alam kung bakit may mga ganong lumabas. Na TikTok lock na yung papalit sa time slot ng It's Showtime, so magiging head-on na. Yung It's Showtime versus TikTok lock. Sabi naman ng Troika ay parang ang TikTok lock cast daw, yung mga mainstay doon, parang panatag na ang loob nila sa kanilang time slot. Kasi na-establish na nila di ba? At marami naman ang nagsasabi na if ever lang na mawawala na ang It's Showtime sa GMA, hahanap-hanapin pa rin daw naman ng mga fans at ng mga taga-subaybay ang It's Showtime kahit saan pang network mapadpad. Kahit pa ang natitira na lamang ang Kapamilya Channel, ang A to Z, ang YouTube na live streaming din, at kung may GTV pa, hindi pa. So, susundan at susundan pa rin daw ng mga fans ang It's Showtime. Pero kung under negotiation, so ibig sabihin hindi pa sealed. So, may possibility pa rin kaya na hindi na matuloy yung renewal? Syempre, maniniwala lamang naman tayo dyan. Kapag sa December 31, ayun, magpaalam ng It's Showtime, di ba? Pero kung tuloy-tuloy pa rin naman, ibig sabihin, hindi totoo ang chismis. Sabi nga ni Jerry Olea, ay you don't fix what is not broken. Ano ibig sabihin ng Diyosa? Tito Orjo, nagkamali na nga ako sa knock only once. Papatanong niyo pa sa akin. Ako nang ako nagkamali. Ay nako, so yan ang antabayanan natin, Tito Orjo, ano yung naririnig ko na may utang daw ang ABS-CBN sa GMA? Baka kaya yan ang mitya kung bakit hindi na marirenew. Yan din ang mga lumalabas, pero kung kilala natin ang ABS-CBN, syempre hindi naman sila yung tipong despite the fact na alam mo yung mga hagilap ng resources, kung totoo man na naghahagilap ng resources ang ABS, hindi naman para magkaroon sila ng utang tapos hindi naman nila babayaran. Bahagi naman ng negosyo ang utang. Oo naman. Diba? So, anong issue dun sa may utang? Importante,
binabayaran. Kahit unti-unti, binabayaran. Kaso parang parinig din na yung issue, no? Dun sa Tape Inc. dati. Diba dahil din daw dun sa mga hindi nabayaran, kaya nawala? Yung umabot daw ng almost 3 billion ng utang. Ay, speaking of Tape Inc. na, di ba dun sa pagbabalik ni Miss Malu Choa-Fagar sa Tape Inc., umugong din yung usapan na baka kukunin nila ulit yung time slot ng It's Showtime. Dahil si Tita Malu Choa ay nandun na rin ulit sa Tape Inc. Wala raw siyang idea. Kung sakali man, di bongga raw. So wala siyang idea. So baka naman hindi totoo. Kasi ang alam ko, sakalang makakapasok ulit ang Tape Inc. sa GMA kapag nabayaran na nila yung pagkakautang nila. Anyway, mag-abang pa rin tayo ng mga latest update siya. Yes. Okay? Importante na kakatuwa na may mga comments ang mga netizen na kahit saan daw mapadpad ang It's Showtime, susundan pa rin nila ito. Tama. Diba? Ganun ka-loyal ang mga kapamilya. At saka saya naman talaga ng Showtime. Showtime. Mali na naman. Showtime. Showtime yun. Maliit na bagay, pinalalaki niyo pa. Baka kaya di nagiging shota si Bumbu. Oo nga. Kasi gusto niya maging showtime. Diyos ko na punta talaga doon. Diba? Alam mo, ito pwede itong pang calendar girl. Diyos, hindi naman. Tayo, Diyos. Side view. Talikod, Diyos. Talikod, Diyos. Talikod ka. Yan. Yes. Ang lakas-lakas mong loob mo ganyan. Diyos ko, tinaman yung bayagel. Yan din. Sabi niya nakatatlong patin na itong patong. Ito. Sa ba nilang makita? Isa. Dalawa. Ayun, tatlong panty by Soe. Nakakaloka. Kaya mo yan, Loy. Hindi ko kaya. Ba't kailangan tatluhin? Para umipin, para hindi pumuha. Sana naman ikaw ang next ay consider ng Tanduay. Pagkatapos ng i-launch itong si Kim Chiu bilang kanilang calendar girl ngayon 2025. Correct. Kung matatandaan natin ay 2022 yata si Bea. Tapos sumunod ay si Julia Barreto. At ngayon naman si Kim Chiu. Yes. Tapos ang dami raw sumasaludo kay Gerald Anderson. Dahil 3 Tanduay girl nagdaan sa buhay niya. At ang kasalukuyan niya ay si Julia Barreto. Diba? Ang taray. Malay mo next year, si Gerald na kunin. Ang galing nga ni Gerald. Pati yun, di siya tipo yung mga shampoo girl. Shampoo girl. Yung mga shampoo girl naging jowa niya. Kim Chiu, Bea Alonso, tsaka si Julia Barreto. Diba? Naku, buti na lang si Josa, no? Hindi siya naging shampoo girl. Naging shampoo girl ako dito, OG. Yung shampoo ng kabayo. Kaya palang lakas mo ng manipa. Iniinom kasi. Nakakaloka. Akala ko shampoo girl siya. Ha? Sa parlor, di ba yung nagagano na? Tsaka minsan blow dry girl. Yes, Ganda po. Ginaganyan yun. Wow! Nahapyasan ka lang ni Martini sa busap Kung makaano ka ng gandang to, si Martini lang ang kumanak sa atin ngayon. Yes! Maingay lang talagang cellphone. Enough mo na ba kasi Martina? Si Martina. Anyway, sino pinaka-sexy sa inyo? Ay! Ako, sa totoo lang, kahit hindi ako binabati ni Kim Chiu, si Kim Chiu. Ako Kim Chiu din. No? Sexy ni Kim Chiu, no? Sexy niya. Grabe, Tsaka, yung sexy na walang mali siya. Yung sexy, di ba? Sexy wholesome pa rin ang dating. Di ba? Minsan nga lang di ba? Pag nasubaybayan mo sila mula teenagers sila hanggang naging dalaga sila, pag bigla mo sila nakita na naka-underwear, parang may konting gulat factor pa din sa'yo no? Correct. Ako
Actually, nagulat din ako dito kay Claudine eh. Oh, bakit? Nananawagan di ba siya ng secretary? Oo, naghanap siya ng na PA. parang all around? Oo. Paano ba yun? Ay, parang kailangan daw niya ng sekretarya na mag-aayos ng schedule niya, schedule ng mga anak niya, asikasuhin yung bahay, tapos konting accounting, di ba? Kada linggo. Tapos yung willing magpuyat kasi nga, syempre buhay artista. Kaya naloka yung mga netizens. Sabi niya, parang hindi kaya ng isang tao yung lahat nung gustong ipagawa ni Ate Clau. Oo, tapos meron pa nag-comment, 300,000 bang sweldo kada buwan? Naku, kung 300,000, kakaririn ko yun, Tito OG, magpapaalam na ako. Ay! Sa ichika mo na. Ayun na. So alam niyo na pag ano. Ayaw, magpapaalit ako sa interviews. Paano ka magre-report? Anyway, yun nga, di ba? Yung iba, hindi nang nag-a-apply, nang-o-okray pa din, ano? Ganun si Claudine talaga. At least nililinaw niya na, nilalatag na niya talaga yung mga criteria niya for judging. Yes. Mahirap naman yung pagharap mo sa kanya, bigla niya sasabihin lahat yung mga requirement, maloka kayo, di ba? At least ngayon, naloloka na kayo. Since naloka na kayo, kung kakagatin niyo yun, kakayanin niyo yun, edi mag-apply kayo. Ay, mas mahirap yung tanggap ka na tsaka sinabi sa'yo ganun yung gagawin mo. Kaya maganda nga rin naman na nilatag na. Meron naman din kasi talagang ganun na very minimal. Halimbawa, yung once a week lang na gagawa ka lang ng report. Kung isang tao lang gagawa nun, anong gagawin niya ng 4 days? Correct. So, may mga times naman na multitasking. Medyo na parami lang daw para dun sa iba yung gustong ipagawa. Tsaka hindi, karamihan din ng mga nag-comment, yung mga Gen Z. Yung ibang Gen Z kasi, yung pag nagtrabaho ngayon, next week, next month, next year, magre-resign na. Madaling magsawa at saka yung maikli lang ang pasensya. Nowadays, ganun na ngayon, yung mga Gen Z, hindi sila yung mga old school na talagang kakariring ko to kasi gusto kong tumaas sa posisyon ko. Ngayon kasi parang ayoko na. Ang concern ko ngayon yung mental health ko. Yung mga toxic. Kaya mas sila mag-explore na, no? Kasi mas hinahanap nila kung saan sila magiging masaya. Yun na yung kanilang first consideration. Hindi katulad ng panahon natin, pag nabawang bata pa lang gusto ko maging seaman, ay, talagang by hook or by crook magiging seaman ako pagtanda ko. Kakayanin ko to. Di bali na. Kahit hindi ako masaya rito, feeling ko naman ito magiging hagdan ko to success. Di ba? Yung mga ganyan. Parang ganyan-ganyan yung storya ng How to Get Away from My Toxic Family. Di ba? Ni Zanjo Marudo. Nakakaloka. Produced by OG Diaz. May naabangan nyo, January 22. Diba? Parang pwede ka nga-include dito, OG. Ha? Pwede ka-include dito. Multitasking ka din, Diyos ko. Tumatawag na si Claudine, hindi ko nga na kasi natutulog na ako. Producer, host, father. Wala kang pakialam. Hindi tayo nag-a-addict. Totoo. Hindi tayo nagdodrogi. Tama. Diba? Anyway, yung mga ganyan, hindi kaya yung trabaho, ganyan. Di wag na mag-apply. Hindi na nga nag-apply ng okray pa ng post. Okay? Kaya lang, syempre, iba talaga, parang happiness naman nila mang-okray o happiness nilang questionin kung ano yung requirements na hinihingi ni Claudine, di ba? Katulad nitong kay Regine Velasquez. Hindi nangyari. Ba't nag-apply? Hindi naman nag-a-apply, pero yung, alam mo yon, feeling ko, ang gumawa nung poster ay Gen Z. Hindi man lang nabigyan ng kaukulang respeto at kortesiya si Regine Velasquez. Ay, oo. Kasi siya yung nasa huli pa eh. Ano ba nangyari dito? Kasi nga di ba parang may art card nung event. So nandun sa last row si Miss Reg, nasa dulong-dulong-dulo pa. So, siyempre sa estado ni Miss Regine Velasquez sa industriya natin, di ba? Alam naman natin na lagi siyang nasa top billing. Kasi Regine Velasquez na yan. Bago pa yan naging Alcacid. Regine Velasquez na yan. Songbird na yan. Pero alam mo, sa totoo lang, si Regine, ang isa sa mga down-to-earth na tao. Yes. Napakatotoo niyan. Una, yung pag-amin niya na graduate na siya eh. Yung papunta yung iba, siya pabalik na. Kaya nga siya, tulong na lang daw ng tulong. Yes. Yung mga gusto siyang i-guest, gini-guest siya. Dumating na siya sa punto ng kanyang buhay na nung ako tinulungan, naging successful siya.
Ngayon naman ako tutulong. Tama. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, may mga concerts na guest si Regine. Yes. Oo. Hindi man kailangan hingin ni Regine. Tama. Kailangan lang yung the usual respeto, bigay natin sa kung ano yung na-gain ni Regine na respeto at estado sa buhay, estado ng kanyang career. Bigay natin. Tama. Bigyan natin ng magandang billing. Regine Velasquez yan, ano? Tama. Diba? Kaso nga lang nakakaloka na, hindi ba dumadaan yan sa mga mag-a-approve? Oo, dapat yung mga nag-a-approve niyan, hindi Gen Z. Yung mga boomer, yung Gen X. Kasi sila yung matagal na, sila yung naabutan nila si Regine. Noong nagsisimula pa lang. Kailangan din sila talaga na maging attuned, ma-orient sila doon sa protocol ng billing. Diba? Pagdating ko sinong mauuna, sinong sunod. Kaya naman yun nga, ang daming nagtatanggol kay Regine. Hindi lang mga kapwa singers, kundi yung mga netizen lalo na alam nila kung anong kapasidad, kung ano ang na-contribute ng isang Regine Velasquez, di ba? Yes. Tingnan mo naman, napaka down to earth ni Regine, nagsalita siya ito. Today, I wanted to talk to you about me saying it's no longer my time. Because for some reason, people would get upset whenever I say that. Don't panic. Don't be upset. It's not a bad thing. I'm just being realistic. Because it's true. It's no longer my time. That means I can no longer compete with the young ones. Come on, I'm 54 years old. I have been in the industry for almost 40 years. And I have been singing all my life. And the truth is, even if I still can compete, I really don't want to anymore. Sa ngayon, ini-enjoy ko yung life ko. Ini-enjoy ko yung respect na nakukuha ko from my peers. Hindi mo basta-basta nakukuha yun na. It's not just given to you for no apparent reason. You earn that. And I love that I inspire other artists. Really, I consider myself as a mentor now. Diba? It's no longer my time. Hindi na ako makikipag-compete sa mga young ones. Blah, blah, blah. Kasi half of her career, nakipag-compete siya. Diba? Pero despite that, yung nag-apologize naman ang ABS-CBN Digital. Actually, pinadalan pa siya ng flowers with matching letters. So, next time, talaga mag-iingat tayo. Ang ipahandle natin sa mga gumagawa ng collaterals, sa mga gumagawa ng promo materials, yung mga may alam talaga. Kaya may nagka-approve din talaga na higher ups, di ba? Correct. At saka we should give credit where credit is due. Na-earn yan ni Miss Regine na dapat mataas yung billing niya. Sa 4 na dekada niya sa industriya, di ba? Tayo nga na, di ba? Kahit nga sabihin mo na hindi award-winning o hindi naging super sikat, basta senior, di ba? Talagang maayos na billing yung binibigay. Correct. Pero sabi nga ni Eddie Garcia, wala akong pakialam sa billing. Ang pakialam ko ay tamang spelling ng pangalan ko. Si Eddie Garcia ba yan? Naman. Ganun nga sabi ni Tito Eddie. Sinapiakan ni Eddie Garcia. Na-miss ko tuloy. Diba? Anyway, ayan na. Lesson learned yan. Yes. Sa lahat ng mga producers, ng mga digital creators. Yes. May nagpasa lang ng impormasyong ito sa amin na last November 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa Section 28 of the RA 8799 o ang tinatawag na the Securities Regulation Code ng Securities and Exchange Commission ang aktres at tinaguriang wais na misis na si Neri Naig Miranda. Na-shock din kami nung sabihing top most wanted person ang naturang aktres. Di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sinong mga nagrereklamo. Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Neri. Ang iniisip ng aming source ay baka may nakabanggaan o nakatransaksyon si Neri na di niya nakasundo sa negosyo. Kaya umabot sa kasuhan. Sana ay mapakinggan natin ang bersyon ni Neri at ng mga nagreklamo sa kanya. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na
click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po ang aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin po nakapost sa akin pong vlog ng aking birthday celebration. And thank you so much, Direk Coco Martin, sa iyong message. I love you, Direk. Syempre, huwag natin kalimutan ang Vida Dishwashing Liquid. Yes, available po yan sa TikTok at saka sa Shopee at sa iba pa po mga online selling platforms. Yes. At nais po natin magpasalamat of course sa NB Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Mother Ignacio sa tapat ng po ng ABS-CBN. And I would like to thank Iconic Star for my hair. Yan. Also for my birthday extension. O, diba na ang haba ng hair ko, no? Diba? At ang nag-ayos sa akin doon, walang iba, kundi si Miss Betchay Halili. Thank you, Betchay. I love you. Diyos, ako naman, Tito Ogie, natuwa. Pag may mga nag-comment sa akin, finalo na daw nila ako. Dahil nag-endorse daw ako ng Vida Liquid Dishwashing. Ay, ang taray. Kumusta naman ang salon mo, Arma? Magkakalit ako dito! Hayop! Pinagandang Arma. Oo, yan. At syempre pa ang aking part 2 sa aking panayam kay Mr. Coco Martin. Ay, grabe. Sobrang inspiring. Sinend ko nga sa lahat ng mga staff ko, sabi ko, hindi pwedeng hindi nyo ito panoorin ha. May exam ko na panood nyo talaga siya. May ganyan? May ganon. Oh my God. Kasi ganon siya ka-inspiring. Talagang kahit grabe wisdom, Oo, grabe. Yung talagang kanyang mga isinasabuhay bilang nung siya ay naging boss na at nung siya ay nagtatrabaho. Yung walang-wala nasa ilalim. Yes. Sadsad ang kanyang career. At saka sobra akong natuwa doon sa sinabi niya na kahit na, kung producer ako ngayon, pag ginawa mo akong artista, kung ano rules mo, susunod ako sa'yo kasi rules mo yun eh. Diba? Galing-galing ni Sir Coco Martin. Ayan. Ang piti mamalit ito, Ogie. Pinapanood niyo talaga sa mga angels niya. Parang Claudine din ah. Uy, lampas sa trabaho nila. Grabe ka na. Hindi. Motivation yun. Diba? At syempre pa yan ay sa OGDS Inspires na nasa I1 TFC na rin. At syempre ang ating pasasalamat sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Okay. For our winning smiles din. Yes, thank you, Doc JC Solis. Correct. At Miss Ara. At syempre pang Quizmosa. Yes. Every after it Bulaga yan. 2:30 po yan. Exciting ng aming mga palaro ngayon at aming chismisan. Grabe. Diba? Bukod sa TV5, mapapanood nyo na rin live sa YouTube. Ayan! Sa TV5 Philippines. Kasi ang dami mga naghahanap abroad kung paano makakanood. Sa Signal Play din, pwede nyo mapanood kung nasa abroad din kayo. Ibalik mo kami dyan, Tito Ogie. Gusto ulit namin mag-guest. Oo, hayaan mo, Arman, babalikan mo. At ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag natin makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihigilig sa amin? Ay! Ichika mo na! Taldi! Alam mo, napansin ko na yung buong episode, gandang-ganda si Josa sa sarili niya. Siyempre naman. Padayang ganun alam ba pang-anim na niyang suot yung bulaklak? Kasi naman tayo ka nga. Ako baka madilaw kayo, Tito Ogie. Nakakaloka. I-blur yan ni Don. Dahil nakakadiri naman talaga. Pwede ba buong ganun yung i-blur? Ay, grabe kayo. Kasi nagaganyan ka. Siyempre, I'm so excited. You just can't hide it. Ay! Pati naman yung akin naman, sinundan mo pa. Kakita niya. Ay! Alin? Alin? Wala,